sa atong mga Biblia from verse 1 down sa verse 3 akon pagabasahon sa inyo pagasundon sa atong mga Biblia. And From Jesus verse went out 1, and departed from the temple, and his disciples came to him for to show him the buildings of the temple. And Jesus said unto them, See ye not all these things? Verily I say unto you, there shall not be left here one stone upon another, that shall not be thrown down. And as he sat upon the Mount of Olives, the disciples came unto him privately, saying, Tell us, when shall these things be? And what shall be the sign of thy coming and of the end of the world? Now, ang aton ginbasa diri, siling sang ginbasa naton, sang si Jesus nagwa, kag naglakat, halin siya sa templo, ang iya mga disipulo nagupod man sa iya, kagin pakita niya ang mga building sang templo. Kag si Jesus nagsiling sa iya, nakita nyo bala ini? Wala nyo bala ini nakita nga mga butang? Nagasiling ako sa inyo sa pagkamatuod, na wala sang bato nga mabilin diri, one stone upon another, that shall not be thrown down, nga hindi siya mapukan. So meaning, ang mga nakakita mga building, nagatlindog na building, siling niya wala sang isa diri nga hindi ni mapukan. Di karon sa nag-ara sila sa bukid sang Olibo, nga nagapungko sila, ang iya mga disipulo nagpamangkot sa iya sang private, no? Aton pa nga personal nga pamangkot, privately, nga nagasiling ihambal sa amon, sano ini nga mga butang mahanabo, kag ano ang palatandaan sa imo nga pagbalik, kag ang katapusan kang kalibutan. Ini nga sa time pa ni Jesus, mga siling sa iban, mga 33 AD si Jesus no kang according sa istorya sa history, ginabulubanta mga 33 AD. Kisa sina nga time, 33 AD, kita subong 2024, 25 AD na kita. Pila na, almost padalaga na siya sa 2,000 katuig. Ang mga nagligad na ini, na ginambal ni Jesus sa ila. Ano ang palatandaan sa imo nga pagbalik? Si Jesus nagsiling sa verse 4, and Jesus answered and said unto them, Take heed that no man deceive you, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. And ye shall hear of wars and rumors of wars, see that ye be not troubled. For all these things must come to pass, but the end is not yet. For nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines and pestilences and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. And verse 9, then shall they deliver you up to be afflicted, and shall kill you, and ye shall be hated of all nations for my name's sake. And then shall many be offended, and shall betray one another, and shall hate one another. And many false prophets shall rise, and shall deceive many. And because iniquity shall abound, the love of many shall wax cold. Pamura mga hitabo dira, no? Mga verses 13, 14, kag following nga mga verses. Now, ang ginpakita ni Jesus diri ang mga example sang signs, no, before Jesus magbalik. Kita nakabaloman nga si Jesus magabalik gid man, no. So may nagasiling nga duha ang pagbalik ni Jesus, rapture and revelation, no. Duha ka stage, rapture and revelation. Ang ginabasa natin diri sa Matthew chapter 24, naga-refer ini sang revelation, no?
sa iyang second coming, kaya ang first coming niya natao siya sa may Bethlehem. And then after his resurrection, he ascended to heaven, no? Nagkayab sa palangit. From that time, tubtob sa aton nga time, wala pa siya magbalik, no? So magabalik siya sa mga tumuluo, sa mga Christians in the rapture, kag magabalik siya for his people Israel in the revelation. So duwa ka stage ang iyang coming. Way kita diri sa aton nga dispensational chart naton. Now, karon na ginatan-aw naton diri sa Matthew chapter 24 is the revelation, the second coming in the revelation. Ang rapture kag ang revelation hindi man gid maglayo, no? 7 years man lang ra ang agwat na. Okay? So therefore, kung may mga palatandaan before nga magbalik siya sa in the revelation, so meaning kay hindi man mag-una ang revelation mo sa rapture, no? Kung may mga palatandaan sa iyang pagbalik in the revelation, so makita nga before the rapture, mabatyagan taman ang ini nga mga palatandaan. Kaya hindi man gid magrayo ang agwat sang rapture kag revelation, 7 years man lang ra. Now, si Matthew chapter 24 ang aton nga opening kang aton diri nga study. It's because nga may mga nakita man kita diri sa sining mga verses, no? Now, ang ginpakita sa mga ginsambit ni Jesus diri, ang platandaan is ni Jesus, take heed that no man deceive you. So may mga deception, may mga pagpatalang. Verse 5, for many shall come in my name, saying, I am Christ, and shall deceive many. So kadamo sa mga messianic pretenders. Pretenders kanila bot sa lingon pakuno-kuno nga sila si Jesus. Raka nga mga religious leaders nga naga-claim nga sila si Jesus, no? Just imagine, no, nga sila ang pa ni Jesus, ang ano pa tani, ang nangin salili ni Jesus sa sining earth. Kadamo sa mga tao nga naga-claim nga sila ang si Kristo Jesus. Okay? Messianic pretenders. Kag ginsambit sa verse 6 ang ara mga rumors of wars, no? And wars sila ni Jesus, be see that ye be not troubled, for all these things must come to pass, but the end is not yet. Nation shall rise against nation, and kingdom against kingdom, and there shall be famines, and pestilences, and earthquakes in diverse places. All these are the beginning of sorrows. So, hindi man mga tinuig nga naglabay, nga nagkatabo ro din man diyan, no? Nga mga bagay. Okay? Hindi man malipad sa aton. Well-informed kita kang social media sa subong. Kung anong nagkatabo sa ibang nga kalibutan, madasig ang balita. So, hindi rin niya malipad ka natin nga panahon. Kaduga, again, sambit man diri ang the increased wickedness. Ara sa verse 12, but because iniquity shall abound, the love of many shall wax, cold. Tungod sang kalautan, nga magadugang, ang gugma sang kalabanan, magabugnaw man. Okay? Ang cause kang pagbugnaw sang pagigugma, amo ang kalautan. Ang love nga niya, the love of many shall wax cold. Karaka niya kang gina-refer naton. Kundiin nga bagay na ginagamit ang gugma, no? Ang pagigugma sa environment, ang tao wala raman ti pagigugma, no? Ang pagigugma sa pamilya, so kadura ang gugma sa pamilya.
kabataan, sa mga magpartner, doon nagabugnaw, no? Ang pagigugma sa pagpangalagad sa kundiin kita nga nagapangalagad sa pungsod, nagapangalagad sa simbahan, no? Dong reminder ini no sa mga leader no nga dapat hindi magbugnaw ang pagigugma labi na gid sa Dios. They increase wickedness. Kag ang isa pa gid diri nga ginpakita the age of appetite. Panag-on kita sang appetite sa ton pa appetite ano appetite tiyan no. Gluttony, kinaon, ininom, no? Play, the age of appetite. Di na siya. Diri kita sa the book of Luke, ginpanggi diri ni Jesus sa Luke chapter 17 verse 26. Luke chapter 17 verse 26. In verse 26, and it was in the days of Noe, so shall it be also in the days of the Son of Man. They did it, they drank, they married wives, they were given in marriage until the day that Noe entered into the ark, and the flood came and destroyed them all. Likewise, also, as it was in the days of Lot, they did it, they drank, they bought, they sold, they planted, they built it. But the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Ginpanggid ni Jesus ang kapanahunan ni Noe nga sila kinaon ininom pang sawahay. They were given in marriage. Sa aton pa, gambaya guro kang bayluhanay ang sang partner, no? They were given in marriage until the day that Noe entered into the ark. Tubtob si Noe nagsulod sa arka, kag nag-abot ang baha, kag naglaglag sa ila tanan sa mga tawo nga wala magsulod sa arka. Amo man sa kapanahunan nila, siling ni Jesus diri. Likewise also as it was in the days of Lot, they did eat, they drank, they bought, they sold. Kinaon, ininom, bought and sold. Sa aton ba, saka ang tao sa pagnegosyo. Bought and sold. No? They planted, they builded. Nagapananom, kag nagatukod. Okay? Planted and builded. Pananom, ano ni siya? Pagpananom, tanom sang kahoy, tukod sa mga builded, tara. Siling sa verse 29, but the same day that Lot went out of Sodom, it rained fire and brimstone from heaven and destroyed them all. Siling ni Jesus, abo dia sa kapanahonan ni Lot, nga sang nagwa si Lot sa Sodom, nagulan sang kalayo, kag brimstone, sa aton pa mga bato nga kadaba-daba nga mga bato bala no. Brimstone. Kung literal ni siya brimstone no. Wow. Just imagine no. Bato nga halin sa langit nga nagadaba-daba sa brimstone. Ano bala ini baston volcanic eruption ni siya nga ang mga bato nga halin sa paglupok ang bulkan nagatinupa sa atop kang mga balay. Ayhan amo ni and destroy them all.
amo man ang kapanahon ni Jesus, even thus shall it be in the day when the Son of Man is revealed. Okay. So, sigurado gid nga magabalik si Jesus kay siya gani diri gin-quote niya ang hitabo sa Old Testament nga amo man ang iya nga pagbalik. Ang tao sa aton pa nga hindi aware ang tao sadto nga matabo sa kapanahon nila, sa kapanahon ni Noah. Ang tao though okay lang ilang activity normal lang ang ilang pangabuhi hula for not knowing galing nga ang judgment ng Ginoo is coming. Ayan ang mga sa ating kapanahonan, ayan daw normal ang pangabuhi kang tao, no? Activity kang tao, but not knowing the Lord Jesus Christ in the rapture will come. Ha? Hindi kita nga mga Christian, hindi ra lipod sa atin, no? May ara kita yung nga biblical nga knowledge nga prior sa pagbalik ni Jesus, ginkuha na taniya, no? Well informed kita tang iya pulong. Kaya mo ganing ambal ni Jesus dra ang pagbalik niya is like a thief in the night. Yan ang thief, makawat, nagapangguhab, pangawat siya sa kagabihon nga nagakatulog ang mga tao nga wise na nakaibalo sa iyo. Kaya mo marang pagbalik ni Jesus, subong sang makawat, sinong kawato niya? Kita. Kita ang kawato niya sa mga tao na wala sang awareness sa iyang pagbalik. Mura ka paano kina-illustrate natin. Amo ni ang increased wickedness, the age of appetite, and the age of sex. Kaya mo to kinang pagpangasawahay, no? Bao, tiyan mo gidya sa atin subong. Amo yang nakita ta karon, no? And drunkenness, gluttony, kinaon, ininom. Kag ang magabot ang panahon, no? Yes, di siyempre kay ang iniquity naga-abound, the love of many shall wax cold. Ang pangabuhi kang tao is naga-increase ang godlessness and wickedness. Godlessness and wickedness. Genesis chapter 6, amo ni siyang natabo. Genesis 6, verse 5, sa kapanahonan ni, amo ni, no? Ni Noah. Genesis 6:5. Sabi, tawon natin. Genesis 6:5. And God saw that the wickedness of man was great in the earth, and that every imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Mo imagine, no? Ang ginaunaw na kang tao, ang iyang imagination of the thoughts of his heart was only evil continually. Continually, padayon. Siguro, ang paminsar kang tao, sa kabuhi niya, malaot lang pirmi. Basi, bisan sa katulugon niya na, no? Malaot lang yapon ang ginadumdum kang tao sa iya nga pagpaway sa kagabihon. Tiya murang nakita kang Ginoo, no? Ang godlessness kag wickedness sang una nga times kay Noah, kag amo man na ang sakay Lot, kag bisan sa kapanahonan man ni Elijah, do amo man ra, no? Malaot man ang panahon. Kag amo mara ginapanggid naton sa aton subong nga panahon, no? Just imagine, nagligad, bago lang gid, no? Ano siling gani ka to? Pang isa kang host na to. Good morning na. Siling niya, no surprise in this godless, ano ganito? Town, budget. Ginakabig nga godless town, ha? Amo ni, no? Ang nakita naton diri, ang ginapanggid naton. Kag, sa time ni Noah, as in the days of Noah, and as in the days of Lot, days of Noah, subong sa aton panahon, last days man kita. In 2 Timothy chapter 3. Days of Lot, days of Noah, sa aton panahon subong, last days man kita. Days, no? Hindi siya day, days. Mga inadlaw. Nagambal kang panag-on. O kung isa ka period of time.
In 2 Timothy chapter 3 verse 1, this know also that in the last days perilous times shall come, for men shall be lovers of their own selves. O, dira lang kita, nay. Sili na Apostol Pablo, hibaluan ninyo ini. Hibaluan man ninyo ini. That in the last days, sa katapusan nga mga inadlaw, perilous time shall come, makahalanguyos nga mga tion magaabot. Verse 2, for men shall be lovers of their own selves. Ang mga tao magahigugma sa ila mga kaugalingon. Diyan na kita na ikarang phrase. Men shall be lovers of their own selves. Ang ining lovers of their own selves, amo ni siya ang panugod sa natawag nga dehumanizing attributes. 18 sordid dehumanizing attributes. 18 ka mga bagay diri nga mga pamatasan kang taho nga naga-dehumanize. Dehumanize. Anong dehumanizing? Human Isaton pa kung tawhanon nga buhat gina-dehumanize niya sa aton pa do hindi na kinaandan nga ginahimo sang taho, normal nga taho ang ginahimo sang taho. Amurang word nga dehumanizing, no? Attributes. Ti ano ini? Araw, covetous, number 1. Boasters, 2. Proud, blasphemers, disobedient to parents, unthankful, unholy, without natural affection, truth breakers, false accusers, incontinent, fierce, despisers of those that are good, traitors, heady, high-minded, lovers of pleasures more than lovers of God, having a form of godliness but denying the power thereof. From such turn away. 18 rakapan. Sa mga attributes kang tao nga ang nagpanugod sini nga mangin dehumanize sila amo ang lovers of their own selves. Arang verse 2. Now, ano ni siya ang lovers of their own selves? Ini naghalin sa tinaga nga Greek word pilotos, no? Pilotos. Why kita tikon niya dead and down. Lotus. Nagalin ang word nga no? Peleo. Peleo means love. Yeah, ina nga tao, siling nga diri, he is a pilotos individual. Kaya mo rin meaning kang pilotos, loving of self. Ang tao, ginauna niyang self niya. Kung ano ang nag-please sa iya, unaw niya gina. Anong makapalipay sa iya? Bahala ang iba dira. Basta importante nga happy siya sa iya nga self. That is lover of their own selves. Nga mo ang nag-dehumanize, muto siling naton kay na sang 18 attributes sang pinabatasan sang tao. Even little things that we do every day in putting our own interests ahead of others, gusto gid maglabaw sa iban, ahead of others, or in contrast to God's desire for our lives, indicates that there is a large measure of pilotos in all of us. Self-love is the degrading thing about us. Abo ko siyang naga-degrade, naga-down sa aton ang ining self-love nga gambal kang selflessness ng tao. That's number 1 nga meaning sang lover of their own selves in verse 2.
2 Timothy chapter 3 verse 2. Ang ikaduwa nga meaning is there is another Greek word for self in the Bible. It is the word idios. Ano naman? Idios. Greek word niya siya, idios. Which means one's own. Lapit-lapit kayo na dito sa pilotos, no? One's own. One's own. Possessive, one's own. Peculiar to oneself. We see it in our English word idiosyncrasy. Idiosyncrasy. Ang idiosyncrasy nga dyan, rabalang ang isa ka tao nga may sariling mundo siya. He has his own world. Nga pwede siya nga self-talk. Rabalang pwede ka gusto mo mag-communicate kasi sa kabagay nga self-talk mo. Okay? Idiosyncrasy. And idiomatic. And it is where we get the word idiot. Diyan mo nagaling. Sa idios, diyan mo nagaling kang idiot. Okay, idiot. Okay. And or a person who is consumed with himself. So in the final analysis, I guess, siling-siling sa atong nga author, I guess we can say that the person who is characterized by Pilotus, meaning niya lover of self, is really the ultimate idiot. Kung ang tao, gina-identify siya nga, piloto siya, siling niya ang muman, makabig man siya nga, he is an idiot. Anong idiot sa aton lingwahe? Sa Tagalog, ano ulit? Tanga, ano? O kung idiot, so, hangag. Idiot, stupid, crazy, ano again? Bobo, bobo. Sa aton pa, G-E-G-O, Domarla, no? Nan. Okay. You know, ang ini nga word, gingamit man dyan ni Jesus. Pwede man siya nga, kung sa English pa, buang, no? Fool, silly, foolish, stupid, crazy, ignorant. Amora mga meaning niya. Mga synonyms niya, no? Now look at Luke chapter 12. Kay Jesus ra language, ha? Luke chapter 12, verse, tanaw natin. Luke chapter 12, verse 16, and he spake a parable unto them, saying, the ground of a certain rich man brought forth plentifully, and he thought within himself, saying, what shall I do? Because I have no room where to bestow my fruits. And he said, this will I do. I pull down my barns and build greater, and there will I bestow all my fruits and my goods. And I will say to my soul, soul, thou hast much goods laid up for many years. Take thine ease, eat, drink, and be merry. But God said unto him, thou, fool, this night thy soul shall be required of thee, then who shall those things be which thou hast provided? So is he that layeth up treasure for himself and is not rich toward God. Ano ang gin-address ng God sa iya? Fool. Kaya nga makonsider ta nga amo ni siya nga person. Once kalingang tao ay wala sang spiritual awareness, ang iya nga natanaw ang self niya lang, ang pleasure lang sang self niya natanaw niya. Wala man siya sang natuwag nga spiritual awareness ang iyang kalag. That is why nga makabig ang ini nga person fool or an idiot.
So mo gid ang direkta nga sabat, he is an idiot. Kung ang tao gali wala siyang spiritual awareness ay nga kabuhi. Amo nang king naton diri no, gin example naton. Ano pa gid ginambal kang Bible? In Psalm chapter 14, Psalm, the book of Psalm, chapter 14 verse 1, the fool hath said in his heart, there is no God. Ano? The fool hath said in his heart, there is no God. They are corrupt. They have done abominable works. There is none that do it good. Okay? Ano pa ginambal dira sa the book of The book of Psalm 53 verse 1. Amo maragyapon ang message dira. The fool hath said in his heart, there is no God. In 53 verse 1. 53 verse 1, the fool hath said in his heart, there is no God, corrupt are they, and have done abominable iniquity, there is none that do it good. So ang tao gali nga wala nagapati sa existence ng Dios, wala hindi kita maka-expect nga ina nga tao makahimo sang basta hindi gani mag-acknowledge sa existence ng Dios. Sigurado gid no nga ang magahimo sang corruption. Mas basta ang balde kita corruption ang gasulod sa paminserta gobyerno dayon hindi no kundi nga si tanan siguro isa man ra ang nakita na sa kabilugan sa kabikang tao corrupted gid ang tao. Okay? Basta nga wala gina-acknowledge ang existence ng Dios. Amo yang nakita naton diri no. And then ano ang ginhambal pag diri sa the book of Psalm 49? The book of Psalm verse 49. Verse 9 through 13. Ginsan diri that he should still live forever and not see corruption. For he saith that wise men die, likewise the fool, kung mamatay, that their houses shall continue forever. Ang ginauno-una gali kang tao nga wise men nga ini nga mamatay man lang nga pareho man sang buang-buang nga tao nga mamatay man nga do pareho kang brutish person perish, leave their wealth to others, ibili nila ilang pagkabutang. Kaya ang ila ginaunaw na sang buhi pa sila, their inward thought is that their houses shall continue forever, and their dwelling places to all generations. They call their lands after their own names. Meaning ang ilang mga propiedad, kalupaan nila, ginbutang nila sa ilang ngalan, may mga paranda siguro, titulo na, ilang mga ari-arian, property nila, nang butang sa ilang ngalan, may mga matahom sila nga mga puluyan, may mga wealth sila, ang ilang nga pag-intindi nga forever continue ra no for din sa bitra kina no their houses shall continue forever and their dwellings places to all generations. Pero nalipat sila siling sa verse quandary sa verse 10, for he saith that wise men die, likewise the fool and the brutish person perish. So meaning temporary ang ini nga mga bagay nga ang luyag paintindi sini nga verses nga ginbasa naton kagda man mismo sa verse 20 that man that is in honor and understandeth not is like the beast that perish. So ang tawo nga maalam gali kung waay niya ginaintindi, wala siya sa spiritual awareness, bisan ano siya kaalam, kulang sang spiritual awareness, ang ini nga tao, sini sa Bible, and understandeth not, ipaanggid siya is like the beast that perish. Ang iya nga pagtaliwan, ang iya nga pagtaliwan niya, mangin kaangay lang siya sang beast o kunsapan. Okay? Amurang pagtanaw kang Diyos.
sa mga tao galing nga waay nila ginhatagan sang awareness ang spirituality sa ilang nga kabuhi. Pareho dito kina sa mga manggaranon nga tao nga ginpanggid naton, ginpanggid ni Jesus mismo. Okay? Full ang pag-address ni Jesus sa nga mga tao. Ang word nga full sa Bible diri hindi ni siya mentally deficient o kung may kapensanan sa pangunauna. Normal man dyan nga tao nga pareho naton o galing lang ang kulang sini sa sining ginasambit sang Bible nga full nga mga tao. Again, suliton ta, wala sa spiritual awareness. Okay? Di siling diri, a full in scripture is never a mentally deficient person, but rather one arrogant and self-sufficient, one who orders his life as if there were no God. Though ina lang wala sang Diyos, self niya lang ginaatipan niya. Self-sufficient. This is the illustration of Jesus in Luke chapter 12. Amo to kay naging basa naton. Okay? This rich man was not mentally deficient, but he was a fool because he supposed that his soul could live on the things in the barn. Nabi niya nga nagakabuhi siya, secured na siya, tungod nga ang tambubo niya buta. Siling niya, tinamo kan pagkaon. Eat, drink, and be merry. Siling niya sa iyang self. But siling sang God, thou fool, this night thy soul shall be required of thee. So hindi kita makasalig sa kunbuta ang aton tambubo. Ayan, ang tambubura karon sa aton siguro in modern times basi bangko ta, bank account ta buta, no? Mura bala? Gado secured kita. Okay? Gado wara lang tang problema kay kung may problema magid dali lang ra kay aral. Withdraw lang kita to. Amurang present siguro no nga pag-apply natin kang boundary sa aton panahon subong ayan mga bank account natin. This rich man was not mentally deficient, but he was a fool because he supposed that his soul could live on the things in the barn, giving no thought to his eternal well-being. Why siya maghatag sang sang attention sa iyang eternal well-being. Si King Solomon, amo man nga tabo, ang word bala nga vanity, amo di ang keyword man kang the book of Ecclesiastes mo, masami ginasulit ang vanity. All is vanity. Masiling nga vanity, useless, meaningless. Nga ginamba ni King Solomon inaaw, kay si King Solomon, hari. Ang tanan, na-experience na rin, kaalam, women, babae, kira asawa ni King Solomon, iyang kirida, concubines, pangalipay sa mga babae, wine, wealth, bao halos ang tanan diyan kay King Solomon. After that, siyang natalupanggan ni King Solomon. Ini nga mga bagay, amurang mga bagay nga nagparaye ka na sa Diyos. Si King Solomon ang ginahimo niya. That is why nga yung conclusion, vanity. Inatanan nga naagiyan ko, all is vanity. Okay? Vanity means the emptiness of man's life apart from God, and is as nothing in view of eternity, to live it all and to die. Okay? So, vanity, busilingon emptiness of man's life apart from God. Once galing maraya ang kabuhi sa Diyos, that is emptiness of man's life. Empty ang tao. Nothing in view of eternity. I-compare mo sa eternity, hindi maka-compare. You live it all, bayaan mo tanan, and then you die. Anong siling ni Jesus in Matthew 16:26? For what shall a man profited if he shall gain the whole world and lose his own soul? Or what shall a man give in exchange for his soul? Nothing. Why saan maka-exchange? Why saan maka-compare? Even wealth, the world's wealth cannot compare, cannot buy sa a single soul.
In 1 Timothy chapter 6 verse 10, ano siling ni Apostle Paul in 1 Timothy chapter 6 verse 10, verse 17, charge them that are rich in this world, that they be not high-minded, nor trust in uncertain riches, but in the living God, who giveth us richly all things to enjoy. Charge them that are rich in this world. Okay? Dapat nga ang tao among saligan niya ang Diyos, no? Ginsambit ni Paul man in 1 Timothy chapter 6 verse 7, for we brought nothing into this world, and it is certain we can carry nothing out. Sili ni Paul, why kita sa gindala, padulong diri, magagwa kita, why man kita sa dalon, according to Apostle Paul. No? So meaning, temporary ang tanan. Temporary ang tanan. Damo niya, ang ginapakita naton diri, ang ginatanaw ta bala sa aton subong kapanahunan, kay bisan sa diin lang nga balita, pang international man, global man ra, o kung local news, ang panahon naton subong tuman gid ang tinaga nga kubitosnes bala, kubitosnes, kubit, paghamken, kubitosnes. Ang kubitosnes, masang lapad yung anang paggamit mo. Hindi lang dyan sa kwarta, pagigugma. Ang coverage niya sini, halos sa tanan nga bagay, ang tao nagakubit. Sa aton pang kubit is hamkon, ang butang nga hindi iya, pagi sa by force, nga mangin gusto niya nga mangin iya. Amurang word nga kubit, no? Sa aton pungsod, kung ang mga leader tagani why nagapati kang existence ang Diyos, paano kita ang expectation naton na labi na sa mga leader naton why sang kahadlok sa Diyos, more ba sa Bible kana corrupt are they, corrupt sila. And then do not expect nga kung ang leader ta sa aton pungsod why sang kadlok sa Diyos, paano sila makaalagad sa aton nga mapatuman nila ang righteousness nga pagkabuhi. Siling sang Bible, when the righteous is in authority, the people, ano kanina na? The people rejoice. But when, ano ka naman? Hindi ko masyadong ma-recall. But when the wicked beareth role, the people, mourn. Kung ang leader naton sa aton pungsod, kung diin man nga mga kapungsuran, righteous nga leader, godly nga leader, the people rejoice. Pero kung ang leader gani, why nagapati kang existence ng Diyos, ang corruption ara, ang selfishness ara, kaya mo ito kinanggin pa natin sa verse, no? 2 Timothy, 1 Timothy chapter 3 verse 2, nga lovers of their own selves. Ang self ang ginauna, kung amurang type ka mga leader naton, do not expect nga ang pungsod naton mangin successful, mangin develop country kita. Kagbisan kita nga mga tao sa atong pagpangabuhi, maga-suffer kita. Okay, maga-suffer kita. So ang manami nga leader ginaalagaan ang mga tao, ang welfare kang tao, palangabuhian kang tao, at ipanon kang gobyerno, kag kamo nga mga leader, kamo ang nagapatikang sila, kag nagaplano sila. Paano yung mapa-improve ang pangabuhi kang tao, kay gamit kamo kang Diyos nga kamo magdumala sa sige nga pungsod. The earth is the Lord's and the fullness thereof. Why kita sang aton diri? Nag-abot kita sa niyang kalibutan, wala, zero. Magagwa man kita sa niyang kalibutan, zero man kita. And that is why ng wisdom nga ginatag sa Diyos aton gamiton ta para sa aton pungsod, kung really nagaygugma kita sa Diyos. Ang yabi ka yan, igugma gid sa Diyos, kaya tanan magasunod lang, igugmaon naton. Okay? Kaya mura, nakita natin. Kaya aton pungsod subong kadamo sa mga problema, ginagaway ka muda sa mga gusto nyo nga mag-angkon ninyo. Gahom, ano pa gid? Popularity, leisure, power. Magabot ang panahon, magatubang man kita tagsa-tagsa sa aton sa Diyos.
Sige, diyan kita kutob kag salamat kita sa mga adlaw aton mga viewers, aton mga utod sa Ginoo sa iban nga mga lugar no nga nagaayhan nagatanaw subong. God bless you. Ginoo gid maghatag pa yung alawas para sa inyo. Padayon lang kita sa pag-alagad at sa mga utod naton sa Ginoo sa kasimbahan, ha? At sa mga alagad sa Ginoo din naman nga mga kasimbahanan no, panamuyo naton mga alagad sa Dios ang kaalam, ang iyang halawas, ang provision ng Ginoo para sa ila, no? Kag ang mga kasimbahanan, mga tumuluo, palangganyo ninyo mga pastor, kuan kamo no, pakigbahin kamo sa bulaton sa Dios. Kalitan ta nga tiyempo nga mga tumuluo no, nga mga Kristiyanon kay ang panahon naton subong ari na gid kita sa katapusan nga mga inadlaw. Sige, kag ato nga pangamuyo, gusto ta gani nga damo preachers mo no. Damo nga mga alagad sa Diyos, manok sa nga budlay kay ang aton tiyempo kalitan tagid. Sila ni Jesus, I must work the works of him that sent me while it is day, the night cometh when no man can work. Magkakuna mo yun. Lord Jesus, thank you gid sa nga amon nga pagtipon sining adlaw. Salamat sa mga pulong. Kag salamat sa imo padayon nga pagtipik sa amon kimo makanakan. Salamat sa ning adlaw, patunay ning among pagpangalagan sa imong pulong kag mga pulong sang pagdayaw katali sa mga apahanon. Pagkamayuwang mga mensahe kay imong mga alagad sa nagakalain-lain nga makasimbahanan. Tagamon pangamuyo, mga kauturan namon nga may kinabatyag sa kalawasan, praying Lord, nga ikaw maga-comfort sa ila, kag magahatag sang imo Ginoo man nga provision sila kinahanglan. Kag praying kami sa mga kauturan. Dahil Charlotte, pangamuyo kami, ikaw magabulig sa iya. Kag ikaw magka-comfort man. And also, Brother Noel, praying. Nang Minda, Toto Rainer, John Day, Sasha, ang Sister Joby, makutura namon nga sa iban nga mga lugar. Lord, ikaw magkapakigukod sa tagsa-tagsa sa iyo. So thank you. This is our prayer this morning in Christ's mighty name. Amen. Okay. Maga 11:45. Magkakanta kita, ano ni, magahatag ka sa special number. Mayara kita. Special number. Okay? Do we have special number? Sige, Sister Jerisa. He preached Christ, who was crucified.
we will never be ashamed. Though many doubters rise and reject the claims of Christ, God's unchanging word will still remain. We have this moment, this hour, seek and save the lost, to speak the name of Jesus and point them to the cross. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. Lift the name of Jesus for all the world to see. The message of salvation to all who will believe. We preach Christ, who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. Who was crucified and risen from the grave. We preach Christ, the only one who has the strength to save. The message we proclaim is the power of His name. We preach Christ. Okay, thank you again sa itong special number. We preach Christ. Sa pag-state sa mga atong na mensahe at siya nga atong na ginawa niya. Sige, thank you again, Ma'am Jerisa and Pastor Sam. Sige, sunod na time, pwede kita dugang kita na sa naton mga bahin para sa Ginoo, no? Sa sinatian kamuang na kay balo sa aton mga ginahatag sa mga tamay. Okay, magkakita kita din isang speech, isang choir natin. Mag-pray kita for the atiwan. Mag-pray kita for the offering and may I request, no? Si Sister Robina sa pagpangamuyo. Pray kita sa imo amay nga balaan kagamanan Lord Jesus sini nga aga dayaw ka nagapasalamat kami nga liwat itagan mo kami opportunity makasimba sa imo Lord sa espiritu kakamatuoran kag ikaw gid Lord ang magpatawad kini sa amon mga sala na himo sa pulong nga nauna kami pusoon nagapasalamat kami Ginoo sa imo kaayo sa amon pagbuhi unagi sa kaluwasan salamat Lord sa imo hamili nga dugo ginula mo sa cross of Calvary Ginoo agad nga kami kumakaagom sa mga kaluwasan kag salamat man Ginoo sa sini nga semana sa dugang nga kabuhi ginhatag nimo sa amon provision protection kag ang provision kag guidance sa amon kabuhi Ginoo sa Lord nga tanan kag ikaw gid Lord ang mag-bless sa tagsa-tagsa ka mga kauturan namon Ginoo bisan di namo ka pud sining adlaw ka mag-remind sa ila nga kabuhi Ginoo sa sining adlaw Ginoo adlaw nimo at Lord ikaw gid mag-bless Lord sa mga kamot nga maghatag para sa imong likuton Lord gabay na ini kabulikid sa para sa ministry Lord nga magamit ini para sa kahimayaan sa imong ngalan kag Lord God ikaw gid Lord ang still mag-provide ka mag-atag protection sa among tanan Lord sa adlaw dan sa imo pulong nagapasalamat kami Lord na buhi ina sa among tagsa ka buhi kay
Although we are not faithful, Lord, you are faithful to us. Kagihapon. Kani Lord, ikaw kita mga-bless. Sa imo pulong nga give not grudgingly or of necessity. For God loveth a cheerful giver. To God be the glory. In Jesus' mighty name we pray. Amen. Amen. Hmm. Okay, kaya kung oras, magkalakat na siya, no? Kaya, siguro may palugay pa, at kung ikaduwa namin sa sakit, pag-aatan, yung dapat kayo pa sa isang tintay. So, Sam, it's your time. Thank you, Git. Mayong adlaw sa tanan. Blessed Sunday, no? Pasensya sa gagamay nga delay. Hindi ta magdugay. James chapter 3, verse 1. Ginapabay ang tanan sa pagtindog. James chapter 3, James chapter 3, verse 1. So, basahon naton nga mayara sang pagbalot-balot, no? So, James chapter 3, verse 1. Say amen kung nara na kamo. O, sige, basahon kong verse 1, verse 2 inyo. Verse 1 pakadto sa verse 12. Sa verse 12, dunga naton tanan-tanan. Basahon ko diri. My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. Verse 3, behold, we put bits in the horses' mouths, that they may obey us, and we turn about their whole body. Even so the tongue is a little member, and boasteth great things. Behold, how great a matter a little fire kindleth. For every kind of beast, and of birds, and of serpents, and of things in the sea, is tamed, and hath been tamed of mankind. Therewith bless we God, even the Father, and therewith curse we men, which are made after similitude of God. Verse 11, doth a fountain send forth at the same place with sweet water and bitter? Verse 12, can the fig tree, my brethren, bear olive? Are there a vine? So, no fountain both yield salt water and fresh. So, ang aton tunan subong it's speaking about tongue. Ang aton nga or mouth. So, ang aton nga baba may dila, di ba? Hindi tanan gintagaan pribiliyo nga makahambal. Di ba?
may ara mga taong sa apa, hindi sila kahambal. But they can communicate sa isig pareho through sign language, di ba? Ano sila sa mga sign. Sa una na, dumduman ko, required kami sa Bible School nga mag-learn. Like mga A, B, C, mga something, mga kung ga-interpret ka sang song, no? So, hindi tanan gintagaan opportunity. May ara naman nga pitla. Di ba? Hindi diri-diretso maghambal. May ara naman nga nami maghambal. May ara naman nga ang ila ba among ila nga weapon when it comes to earning money. Di ba? So like for example, business, kinanglan ginayas ang istorya-storya ya, dapat tanda kagid magstorya, di ba? So ang bakba tani amo gini pinaka-use na everyday. No? Amo gini. So itakil naton nga ano ang mga nami kag ano ang dapat ta ilikawan. Ma-pray kita tanay. Our Heavenly Father, salamat sa sining adlaw. Thank you, Gid, nga may opportunity kami gyapon makasimba sa imo. Buhi kami sa gyapon, patawara kami sang amon kasalanan, and Lord, tagai kami sang kalipay, tagai kami sang peace sa amon mind, good heart, samtang nagapamati sa imo pulong. Gapusa ang gahom sang yawa, agon hindi successful, agud may matun-an kami subong yang adlaw. In Jesus' name we pray. Amen. Magapong ko ang tanan. So, like for example, most likely, ginagamit ang baba kung ikaw, teacher, magtudlo, pilahan. Hindi man na iya pwede nga masulat-sulat lang ko. Wala discussion. Di ba? Part gid siya. Magwali. Magwali diri. And ano pa gid? Magstorya. Magstorya ka sa tawo. Di ba? Like for example, may mga long friends kamo nga dugay na kamo nga mag-abinay pero dugay makamula ka kita ay bangod it's because of responsibilities in life. And then harap lang feeling nga enjoy gid kamo pagkita ay nyo grabe gid ang storya na inyo kay na-miss yung isa kag isa. So simply means ang aton ining baba or bibig very useful gid. Amen? Agree man ka mo? So simply means like for example, kung mangkuton ka kung ma-apply ka o bra, hindi ka kabalo kung ano yung bal mo. Kapasar ka? Hindi, di ba? So for example, i-interviewon ka. Paano ka kahatag detalye? So aton gali ngini nga bibig, it's useful every day. Pwede ka bulig, kag pwede ka hatag impormasyon. Itakil naton karon ano ang mga benefits kag ang mga hindi maayo nga kalatabo. So, tanong to sa verse 1. Anong ba sa Biblia? My brethren, be not many masters, knowing that we shall receive the greater condemnation. So, simply means, hindi gili nami. Nadamo patay ang ginasimba. Nandamo ta bala nga ginapatihan, bala nga may Ginoo pagid nga lain. So, simply means, isa lang gid ang Ginoo. Amo si Jesus Christ. Amen? Gapati ka mo na? Gapati ka mo nga si Jesus Christ, Ginoo? Amen? Ay dula gapati yaw? For many things, we offend all. Ano na? So, diri naton matun-an ano ang disadvantage. Useful ang bibig. Useful gid katama. Pero diri tatun-an. If you are not able to control your mouth, number 1, it will cause damage. If you are not able to control your mouth, it will cause damage. Ano nga damage ni? Tanong to sa verse 3. Verse 2. Ano ba sa Biblia? For in many things, we offend. Tanong word, we offend all. So simply means, ang aton galit nga bibig makadamage gid. So, Pastor, in what area? Paano ka maka-offend sa tawo? Sometimes, your joke. Sometimes, wala na butang sa lugar. Maka-offend ka. Diba? Doon na-offend, gid ko to sang imo, yamuhat, ginandamo tao, hindi mo ko dapat yamuhaton sa personal. Kay,
may mga tawo nga common sa ila-ila joke, natural sa ila-ila joke, pero pag abot sa imo bugat. Right? Amo na gani. Let us put everything in a decently in order. Di ba? Butang ta sa lugar. So simply means ang aton diliing bibig, useful man sa tuod. You wanted someone to make it feel happy, gusto mo lang sa tanit ng kadlawon. Pero nagbaliskad. Gusto ko man lang tani nga maglinanguhay kag magsinadya ta, pero wala ko expect nga ma-hurt ta kagali. Diba? Kibot ka, wala na sigupod, naglakat sa, may ara nga, nangakig na sa imo. Diba? It will cause sometimes damage if we are not aware. Kung wala taman ginagamit sa insakto. And ano pagid? Hindi lang nga siling nga maka-offend ka. No? Aside offend, nga ginahambal ko nga it will cause damage, makabutang pagid sa ginatawag nga inaway. And ano pagid? Verbal collision. Arab lang sabtanay. Inang hindi ko ni puperdi isa, masabak man. Basta nga, wala na pag-intindihan ay. No? So like for example, sa isa ka panimalay, sometimes ang harmony sang pag-updanay gakadula kon if someone got offend. Right? Sample, lain buot ko sa imo, na hurt ko sa ginhambal mo. May time gina nga hindi na sa magupod storya sa imo. Hindi na sa magupod sa imo kung anong imo nga agenda. Diba? Ina-offend ka. So simply means ang aton gali ni nga ba sometimes amuni ang cause, amuni ang gahatag gaka-damage ang aton nga ginatawag nga pagginupdanay. So in society, for example, mahatag ko sa isa ka ilustrasyon nga very common. May gin-shared post ka. Wala ka ganit may ginambal gid ha. May caption ka lang. But you are not pointing anybody. Wala ka kabalo may nag-react sa imo nga kagin screenshot nga sino ni ayan na papati-batian niya basi kita ni. No? Kita mo kontra yung kita eh. Kasi po sa mga amo niyo. You know what, sometimes, kung hindi man ta aware, it will cause damage, gid, to be honest with you. Amo na gani, in order to avoid damage, in order to avoid nga makakause ka damage, think first. Sarada nay. Ay, ang akon bala ihambal ni makabulig. No? Ang akon bala ni nga baba makapalipay ni, no? Makahatag bala ini sang maayo. Ihatagan ta meaning ang word nga think. Letter T. Letter T, ang question dira, is it true? Tuod bala ni ang akon mahambal? Sometimes, we are not aware. Wala ta naging aware sa mga ginagather ta nga mga information sa utok ta. Wala ko man ginahambal nga mga abyan mo naging bad influence sila, but not all the time. You have to believe. Not all the time. Kinanglan mo gid mamati. Kay hindi tanan nga information na gather mo basi hindi na tuod. Especially social media. Amo ni isa amon paisa ni Mrs. Kay isa magkaon kami wala, mahambal sa akon pa. Si ang sa nibla pa ang amo ni nga nga artista something amo ni. Ako tapos na edit ko. Sa mga isang paisa namon. Hindi tuod gini nga gid eh. To be honest ako abi, budlay mo ko bala mapapati dali. Kaya ko I do believe not all in social media nga makita mo tuod na. Iban pwede sila ka-edit. Pwede gani kahimo fake account nga imo tsura gamit. Tapos nag-post kada kung ano-ano, right? Pwede gani ma-emit, pwede gani ma-copy ang imo profile tapos kung abi nag-post kada dayon sang lain. So not all. Hindi tanan nga makita mo useful ina sa imo kag i-share mo na lang kay sino. Is it true? Amo na question. Ay, dapat ipaminsaron ta danay before ta mag-deliver. Ay, tuod ni, may proof ko ni. For example, may nabatian ka lang, tuod to ayhan.
Ay, basi bla sala, black ro now. Damo sang wala ta sometimes naging aware nga dra ta ginaperdi ni Satan. Sometimes hindi ta naging aware nga ginaalaman ka na ni Satan, ginadgaan niya ka information nga mga sala hasta nga ikaw naman maging negative naman utok mo hasta nga ma-deliver mo to kung kay sino. Without your knowledge, wala ka pa kabalo kung tuon or hindi. Right? So like for example, amo lang ni kasimple, pagbati mo storya, matatak sa utok mo. Pagtatak sa utok mo, accidentally makita mo na nga person, may mamit lang kagidayon. Right? Amen? Tama? O example, kagi ka na nga, may nabatian ka, uy, si ano to bala? Amo ni kuno. And after a week, nagkitaay ka mo, nagsugat-anay ka mo, nadumduman mo dayon. Ay, di ba amo ni siya? Ambal ni ano? Nag-negative ka na. Nagwa na sa baba mo dayon. Hasta nga ginrelay mo sa iba. And without our knowledge, na alaman ta ni Satan that we are destroying someone's reputation. Correct? Ay tuod to yan. Karon, accidentally natabo man sa imo, sa aton. Ano na feel mo? Na-hurt ka, di ba? We offended. No? Ano ba sa Biblia? Verse 2? We offended all. Sakitan ka. Di ba? So, una, gali nga dapat na paminsaron tuod ni Ayhan. Ikadua, letter H. Is it helpful? Ay, ang ako ni nga nabatian kag ihambal, makabulig na yan. Mahatag ko sa isa ka senaryo nga mabinuligon, makabulig, but you're doing in a wrong way. Makabulig, but you are doing in a wrong way. For example, may sala si, ano name mo gani, brother? Ha? Care. May sala siya. For example lang, may sala siya. Si, ako, nakita ko may sala sa nga ginaobra in public. Ginyaw-yaw ko sa damo tawo. Pero ang ako nga main nga intention is to correct him para maging maayo siya. Pero naka-offend kag para siya nakapahuya sa iya. Kuha niyo ang point? You're doing a thing or good thing but in a wrong way. Anong dapat insakto? Pauntay insakto nga lesson ha. Kung may isa gali ka person nga may nakita ka nga sala ginaobra yan, you don't need nga pakahuyan sa damo tawo. You can educate the person privately. Kuha? So for example, ako amon mo ko to. Mangakid ko eh. Ay hindi, tama ko next time dapat, amon mo ko ni istoryahon mo lang ko. Hindi nga, masinggit ka damo tawo. Kuhaon mo nga atensyon sa iban nga tawo. Diba? Kuha? Sino gusto na nga ginamo ka na? Diba wala, Ged? Mahuyan ka, diba? So anong nami, istoryahon ka. Diba? So muna gini, ang ba tani, useful gini katama, pero gamiton sa tama man. Amen? So, ikadua, T, is it true? Is it helpful? I, is it inspiring? Ang magwablayan sa mga bakbak ko everyday, makabuluhan, makabulig, maka-inspire, or makaguba lang. Ika-apat, letter N, it is necessary, kinanglan ko ginbala ni ihambal or kinanglan ko malang niintindihon siya. Because sometimes you don't need to explain those things. Sometimes you need to understand them. Hindi mo sila kinanglan yaw-yawon gid sometimes gid Hindi mo kinanglan galing tao gid kis nga ari mo ay kay batyagan mo giling bagom sang akon bibig. Diba ha? Gadulot. Diba sakit kis makabati ka storya. Amen? Ano na feel ta? Sang time nga maayo ka pero nakabati ka pala nga storya. Ano na feel mo? To be honest, ano na feel ta? Lahimbot, no? Lahimbot or pasiban sa to nagibi.
or base iban sa aton bad mood gid, no? Is it necessary? So mahatag ko isa ka illustration, is it necessary? Like for example, ari ha, balaan mo nga si sister kag si sister may misunderstanding. Karon kay that time ikaw ang nasugiran kag na kumbaga may ara time nga ang tao nga gusto yang masiran mo. Mapagwa ya bala hibumunot ya. Is it necessary nga i-relay mo man to? Is it necessary gid sometimes? Nga sometimes hindi necessary, di ba? Kundi nagaudlot nga nagadugang ang away. Di ba? Kay do feel naman sa isa, ta mo gipakalain niya pagid ko tugali kay ano? Mahal na? So sometimes ang mga bagay bala nga may mga balaan ka nga hindi mo man kinahanglan pa i-share na gito sa piyak. Is it necessary? Number ikapat, ang K. Ang ihambal ko bala, is it kind or cruelty? Ay, ang akon ihambal, makapahamuok ni bala sang bala tiyagon, makabulig. Diba? So, ara sa aton ang control. You have to control your tongue and we have to control our mouth. You have to think it first. Ay, ang akon mga gipanghambal, ang akon to be honest with you, sometimes wala ta naging maalam, ginapirdi na ta ni Satan. Diba? Like for example, ganta ka mo gamay nga tip. Do not trust or hindi yun na magpati-pati. For example, may nabatian ka about sa ligo mo. Hindi ka dasig ang dati nga namin nga fellowship, ara, Japon, kakita ay Japon, pero hindi nakaangay sang closeness dati. Anong rason? It's because sometimes may nahambal kita nga malay. I'm not pointing you dire ha. This is for all of us. I'm including myself also. We are all guilty. Amen? Basi mambalti mo karon nga, pastor ti kami lang niya, ikaw ya, tanan kita. Guilty kita sila. Amen? Ikadua, not just to damage. It will gonna cause damage and it will destroy. Makaguba gid. So, sino naka-experience nga may migo siya or may friend siya or ikaw? Have you ever been experience sa kabuhi nga guba-guba gid ngalan mo? Kagi ka na? Kagi na kita na? Ano na feel ta? Sakit, no? Or basi gani may gibutang ka utok mo nga obrahon nga hindi maayo, no? Diba? So, ang yawa alam gid si Satan. Pangitaan niya ginaway nga maguba ang imo Christian life. Pangitaan niya ginaway, I know, even pastor, I know, balaan niya ni. Si pastor sa kadugay, kag veterano na sa pangalaga, damo-damo nigro nga discouragement nga pangguba sa ngalan niya nga naagyan niya. But he overcome it. It is because of God. Amen? So muna gani bla, sometimes kung hindi ka maging maalam, kag wala mo ginapinsaran ang mga bagay-bagay, way kakabalo nga nagakaguba na. So okay lang sa aton nga there's a lot of family nga mariguba. Okay lang sa aton there's a lot of friendship. Decades of friendship maguba sa isa lang katinaga. Kanugo no? Sino may kilala di nga makahambal kag idya pastor may kilala gid kuya. Nga grabe gina sila ka-close tanan nga update tanan nga pag ano kun ano pareho sila bayo kun anong brand amo man iya pero bangod lang gid sang kutso-kutso na dula ila pagabyan. May kilala ka mo? Say amen abe. Nihara gid na iya. May mga friends kita, classmates, may mga memories ka mo sa Facebook, subong way na akong istorya. May mga photos pa nga upload ka mo, sadya ka mo, subong wala na. Because nagubang na. So muna si Satan gusto ya gubun gid tanan. Gubun niya imo nga trato sa isig pareho, gubun niya imo panulok sa isig pareho, gubun niya imo mindset adlaw-adlaw.
So si Satan alam gid. Si Satan gusto gid gubon ang mga bagay nga maayo. So halungan tagid ang aton bibig. Kay it will gonna cause damage gid. And not just that damage, destroy. Makaguba gid. Makaguba banding, makaguba sang mga makaguba mental health gid, to be honest with you. Basi wala ka kabalo or kaagi na bala kita sa kabuhi tangasang damo ta kutso-kutso na batian. Bothered ka, di ka katulog, napunaan ka sang akig, duga ka ano ka bla? Duga ka self-pity ka. Kagi ka muna. Grabe no? Grabe nga struggle. Di ba? Makaguba mental health gid. And iban, galagyo na lang, palayo na lang, galakat na lang, gabiyahe sa iban nga lugar. Kay bangod, na akigid. No? So, halungan tagid atong bibig. To be honest. Kay pwede ka makasakit sa imo joke, sa imo nga mga ginapanghambal, ekspresyon mo. Nga basi wala ka bala kabalo nga naka-hurt ka na. Naka-hurt na kita sa isig pariyuta. And then, nakaguba na. Naguba mo na ang maayo nga testimony sang tawo. Naguba ta na ang maayo nga mihuras ang tawo. Diba? So, halungan tagid kay ang yawa alam gid. Last, amo ning good thing nga ginahambal ko. Tanaw to sa verse 11. Tanaw to sa verse 11. James chapter 3, verse 11. Ano ba sa Biblia dire? Oh, verse 9, sorry. Ano ba sa Biblia? Therefore, bless we God, even the Father, and the with curse women which are made after the similitude of God. So, ang bata ni pwede maka-encourage gali. Like for example, ano ginaobra mo kung may abyan ka nga nagkadto sa imo nga gahibi? Sige lang kaya na. Malampuwasan gid na. Gina-encourage mo. Edifying one another. Gina-build up mo sila liwat. Because not all the time buo kita. There's a time nga do feel the broken pieces kita. Right? Ay sige lang may mga kabudlayan gid sa kabuhi, probalaan ko malampuwasan mo na. Sige lang kung amo na iya ginhambal ton ilang magpatawad. Sige lang kung ginamuya kasi na, sige lang intindihan lang intindihan lang. Nami, di ba? Nami, no? Kung may gamo na, di ba? So amo na good things ang atong bibig. And aside sa pagwali, sa pagsulwining, sa pagkanta, pagidgali. Amen? Kag sa pagsugid sang mayong nga balita. So, nami, di ba? Makabuluhan, inspiring. Di ba? Nami. So, nami pagidgali kun kita may makita ta mga tumuluo. Makita tagiling aton neighbors, makita taton family, yung naga-struggle. Hindi man sa tanan nga tinion financial lang mabulig ta mo. Sa tinion nga na pwede ka gid makaalalay hambal. Sige lang. Nabudlayan ka subong sa imo nga exam, kaya mo na. Di ba nami, no? Kaya mo na. Kanami si feeling nga may bata nga may gaamo na sa nanay nga, kaya mo gid na sige lang. Kaya mo na. To, kaya nyo na ari kami di. Nami, no? Di ba? Kanami sa balatsagon, pwede ta na i-practice sa aton balay. Sige lang padayunon tani. Buka nami gidya kay gasimba gid. Nami, buka nami gidya kay gabulig sa kanami. Di ba? Buka nami gidya kay mapinalanggaon nga bata. Nami, kaysa makita mo bata mo nga, makita mo pa kaysa, makita mo imo neighbors, gabulig. Pangitang tao. Ano ma-feel? Laway, di ba? So, gamiton ta sa insakto. Sa inami na pamaagi. Ay kanami gidya kay pastor. Ay kanami gidya kay ma'am. Sa grabe la sacrifice di sa church. Ay kanami gidya makita mga membro ga isa. Nami, di ba? So, karon kung ikaw naman nga butang ta abi, kami di ka pangabudlay ka mo to, makaon la. Di ba? So,
ang point is kanami nga isa kag isa. Hindi man niya financial ang kinahanglan permi. Sometimes it's just your time and your presence nga makahambal ka man. Ay, baw nalipay gid ko sa imo ba? Nakagraduate ka na. Baw, gamay na lang gid ni, kaya mo na. To, gamay na lang gid makagraduate ka na. Ma, pa, kaya nyo na, kaya tani. Dila ka nami? So, how much more nga nagakanta ka di? Baka nami kay nagakanta para sa Diyos. So, gamiton tang aton bibig sa insakto nga pamag. Inang makabuluhan, makabulig, makaalalay, maka-encourage sa isa ka isa. Ay, do na discourage kung magsimba kay wala gi kami amo ni, wala. Sige lang bala, bisan ano ka budlay, simba ta Japon. Nami, no? Hindi nga. Ay, hindi na kami magsimba kay galain buot ko. Na gani para makita ya bala, hindi bala magsimba-simba. Baw. Hindi tsakto na. Hindi tsakto na. Ha? Gakadlaw ginangyawa. Pero ang Ginoo nasa kita na. Amen? So, ang aton bibig ni gamiton ta sa makabuluhan. Kay basi sometimes wala ta naging aware. Number 1, nakakos na damage. Naalaman ka ni Satan, wala mo ginapinsar, imo ginahambal, wala mo ginakontrol, imo emosyon, gapadala-dala lang ta permi, makakos gid damage. Hindi lang damage, makaguba gid. Makaguba testimony, makaguba pangalan sang pamilya, makaguba maayo nga reputasyon sang isa ka tawo, makaguba sa mental health. Ha? Ikatatlo, pwede tagli magamit ang bibig ta sa kamakabuluhan nga bagay. Makakanta kita para sa Ginoo, makawali, makasugid salvation, maka-encourage, maka-edify sa isa kag isa, makaalalay ta sa isa kag isa. Amen? Makapangamuyuay ta sa isa kag isa. Ha? Prayer. Pangamuyuan ko si Amuni, makabulig ni. Amen? Ma-pray kita. Our Heavenly Father, salamat sining adlaw. Lord, sorry. Tanan kami guilty gid. May mga time nga wala kami nakapaminsara sang amon hambal. Wala namon ginabantayan amon balatyagon. Way namon ginausisa danay amon kaugalingon. Hambal lang kami nga hambal nga wala kami kabalo kisa nakasakit na gali. Ang amon mga words, Lord, tudui kami sang pagpili or choice of words adlaw-adlaw. Buligi kami. Kay sometimes para sa amon okay pero gali naka-offend kami. Lord, buligi kami nga hindi kami makaguba sa sigparyo namon paamaagi sa amon bakba. Kaya ining bakba gid amo gining palagyan nga makakos inaway, makahimo hindi maayo, makaudot-udot kutso-kutso. Lord, patawara kami. Lord, gamita mon bakba sa makabuluhan. Pwede gali kami makakanta, pagwali, soul winning, pag-encourage sa isa kag isa, pangamuyuay sa isa kag isa, inang magamit namon amon bakba sa insakto. Lord, patawara kami sa time nga wala namon nabantayan, wala gid namon na correct amon kaugalingon, patawara kami. Tudloi kami nga may tagipusoon kami nga mahumok, kabalo magpusi sa asang kaugalingon namon, kabalo may konsensya nga balatyagon, tudloi kami. Lord, guide na kami adlaw-adlaw. In Jesus' name we pray. Amen. Thank you, Git. Okay, kagay pastor sa mensahe, no? Para wala nang isang mensahe. Magaling ka natin ang paano kagamitan ng atin ng mga dila. Hindi makakos kang damage, kung hindi makadestroy sa iban, no? Mga ibang nga tao, especially sa aton nga magiliuton sa Ginoo, no? Sa aton nga family members, no? So gamiton naton sang mainalamon ang aton mga baba o dila kung nagapagwa kang mga words, rather mga words of encouragement, no? Words of edification, words of
panabi, no? Ang mga pulong nga sa din lang makahatag sang makahatag sang strengthening man sa kada isa sa ato. Sige, thank you gid pastor, no? Kag salamat gid. Amura ang uncontrolled tongue, no? Nga maka-damage kag maka-destroy sa aton. Bahin pala sa mga sapat, no? Pwede mo maanta. No? Pero ang dila, hindi gid maanta, no? Okay. Pwede ta manta ang mga sapa naton, mga kasapatan naton. Maneg, matanta mo ang leon, no? Makaradlok ng mga sapat, pero maanta mo gali. Mga isda sa kadagatan, mga whales, maanta mo. Okay? Diri kita sa aton kalantawon, sa aton nga ining song sheet naton. Okay. Hymn number 66. The longer I serve him. Since I started for the kingdom. Okay, Ma'am Virgie, please. Since I... Okay, ready? Sing. Since I started for the kingdom, since my life he control, since I give my heart to Jesus, the longer I serve him, the sweeter he grows. The longer I serve him, the sweeter he, the more that I love him, more love he bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. The longer I serve him, the sweeter he grows. Every need he is supplying, plenteous grace he bestows. Every day my way gets brighter, the longer I serve him, the sweeter he grows. The longer I serve him, the sweeter he grows. The more that I love him, the more he bestows. Each day is like heaven, my heart overflows. Him, the sweeter he. Magapangamuyo kita, kapod ni Dai Initial. Amen. Okay, God bless. Thank you everyone. Thank you sa ating mga viewers.